Actually guys, from 2021, 2020, 2021 to 2020. Hi guys! My name is Shalene Cafe. Tara, kape tayo. Good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat. Nandito naman po tayo sa aking channel. And for today's video guys, is all about year 2023. Because December is the last month of the year. And guys, 2023 is just a few days away. So I can say what the whole year is for me, based on my own experience. By the way guys, as you noticed, I am speaking English today because some of our subscribers questioned me either to put a subtitle or speak in English so that they can understand what I am talking all about. And pero po guys, magtatagalog pa rin po tayo. Manuspread po tayo guys pag nagtuloy-tuloy po tayo na mag-English hanggang matapos itong video na to. Char. By the way, nandito po tayo sa ating room. Ito po ay para sa mga bed spacer and meron po double deck dito na dalawa. So, 4 po kami dito. And lahat po kami mga babae. So, most of the times ako lang po dito mag-isa. Kasi lahat po sila nagwo-work. And I would like to take this opportunity to say thank you so much, Myrna. Well, guys, what can I say about the year 2023 is that there are a lot of ups and downs. It was a roller coaster and bittersweet experiences in our life, happy and sad. Actually, from year 2021, 2022, and this year, may masaya, may malungkot, may mga disappointments. And I believe na normal lang sa buhay natin ang mag-experience ng ganun. Part ng buhay natin ang ganun. Hindi naman po yata na the whole year masaya ka, and hindi naman din po yata ganun na the whole year malungkot ka. May malungkot, may masaya. At least it's balanced. Actually guys, from 2021, 2020, 2021 to 2021, 2022, and 2023. This year's best sa aking experience, I can say that Some point of my life, ay naging masaya ako, nag-enjoy ako because I have done the thing I dreamt of doing with a person who has been close to my heart and has been part of my life. I can say I am the distinct type of woman because I have dreamt to do with someone else that probably not on the list of most women for them to do with someone else. Medyo iba po tayo sa aspect na ganun guys kasi may mga bagay na ginagawa po natin sa kapwa natin or masaya po tayo habang ginagawa po natin na hindi po siguro or napaka-rare po makita sa iba. I was happy, I enjoyed, and I'm grateful that somehow I was able to do that with someone who has been part of our life. I am so grateful and thankful sa 2023 because this year I was able to bring out my passion to the public. This is when I created my YouTube channel. I didn't expect to be able to do this because first and foremost I am shy and quiet. I believe that this platform, you should not be ashamed to speak. You have to be vocal and express your passion, and this makes me happy. I remember when I filmed my first content video, it was really awkward. I really feel like it's so awkward and it's so weird. It's really weird for me speaking in front of camera. It's really weird for me. I feel like, oh my gosh, what I am doing? I feel like, oh my god, this is really unbelievable that I'm doing these things. But I believe that when a person has passion, in spite of being quiet and shy, your passion will comes out spontaneously and naturally. This is exactly what happened to me. Mahilig talaga ako guys kumuha ng mga videos and pictures anywhere, anytime of the day. Actually po guys, yung pinaka-first na video na in-upload ko sa YouTube, yung moment na nagvi-video ako ay wala pa po sa isip ko that I'm going to create a YouTube channel, that I'm going to upload this video. Wala pa po talaga sa isip ko yun. Nasa balcony po ako. After ko po mag-video,
Bumalik po ako sa room. Nasa loob po ako ng room, nakaupo po ako sa bed. Tapos, tinitingnan ko po yung video. All of a sudden, guys, I was trying mag-create ng YouTube channel. Eventually, ay nai-upload ko po yung video na my passion came out spontaneous. The other side of my 2023 journey, actually not just 2023, I should say, or I could say that from year 2021 until 2023, it was full of tears. I could say that the four corners of my room witnessed how hard I cried. Pero guys, as what I have said sa previous vlog ko, that these bad things or experiences happened in our lives, let's make a point that or don't dwell to this kind of situation or experiences. So we have to divert our attention to other stuff, to other things, something like that. And sabihin na lang din po natin sa sarili natin that these things happens, there are good lessons to be learned, and these experiences brought some good lessons sa atin. May we say that the tears we cried in this year or sa mga nagdaang taon, it will water the seeds we planting this year or this coming year 2024 na, or dahil sa na-overcome mo ang ganong mga experiences, so it will give you or you gain strength, confidence, and courage nang dahil doon sa mga na-experiences. Of course, you will not stop from this bad experience. What you will do is to get up, rise up, and shine. Ang lessons po guys na pwede maibigay dito at kung paano po tayo pumili ng ating magiging kaibigan sa mga taong pinipili po natin maging part ng ating buhay. Kailangan po tayo maging maingat sa pagpili ng ating mga kaibigan or mga tao na or pinipili po natin maging part sila ng ating buhay. They shaped us. So, kailangan po maging maingat po tayo at maging wise sa pagpili ng mga tao. Alam niyo po guys, based sa aking experiences sa year na to, masasabi po natin na ang tao kaibigan or ang tao ay kaibigan po natin or totoong kaibigan, kasi iba yung sinasabi po nilang kaibigan at yung totoong kaibigan or sa mga taong pinipili po natin yung part sila ng ating buhay. Kailangan po natin tingnan, halimbawa hindi lang po natin basta-basta natin kaibigan po natin sila or naging part po ng ating buhay, yung mga katulad like for example yung mga partners, mga ganun. Masasabi po natin na totoo po sila pag kaya po nila ibigay sa atin ang mahirap ibigay. Ang ibig sabihin po guys na kung ano or ang ibig sabihin po nito guys na magbibigay po tayo or magbibigay po sila sa atin yung kung anong mahirap ibigay nila sa atin or yung mahirap natin ibigay sa kanila. Ito po ay hindi material na bagay. Ang material na bagay guys, pira, regalo, hindi po yan ganun guys. Kasi pag ang mga material na bagay guys ay hindi natin maiko-consider na totoo po yung kaibigan, totoo po yung partner, totoo po yung mga pinapasok ng buhay natin. Kung ang material na bagay lang po ang ibibigay po natin sa kanila, mabilis po yung ibigay, bigyan mo siya ng pera, bigyan mo siya ng regalo, hindi po ganun guys. Ang mahirap ibigay guys ay yung time, effort, kindness, genuine na pagmamahal, genuine na pag-care sa'yo na ibinibigay po natin sa kanila or ibinibigay po natin nila sa atin. Yun po yung mga bagay na kailangan po natin i-value. Minsan kasi guys, ay may mga tao po, pag napupunta po tayo sa maling tao siguro or maling kaibigan or kung sino-sino pa, halimbawa may partner ka na ginagawa mo na ang lahat, ibinibigay mo na ang lahat, yung valuable things guys, na for example nag-effort ka, may effort ka, ginagawa mo na ang best mo, yung pagiging mabait mo, mabuti, lahat-lahat na guys na hindi mo makikita basta-basta sa iba. Yung ginawa mo na ang lahat na ganon, yet hindi pa nila binibigyan ng halaga. Yun po yung mga bagay actually na valuable. Yun po yung mga na kailangan po natin bigyan ng halaga. Kasi hindi po natin basta-basta mapupulot yan sa kung saan-saan. Hindi po natin basta-basta makikita yan sa kung saan-saan. Napakahirap po hanapin. Very rare na makita po natin yan sa
tao. Especially nowadays. Kung halimbawa guys, may makita po kayo na ganon, may makilala po kayo na ganon, ako, tumpak nyo na guys, you are the luckiest person. Lalo na ngayon sa panahon na to. Pag may makikilala kang totoong nag-aalala sa'yo, totoong nag-care, totoong nagmamahal, totoong tao, totoo. Basta yung time, yung effort, na yung mga valuable things na ganon, napakaswerte mo na siguro. Yung authentic na ipinapakita sa'yo na hindi mo na-experience or naramdaman the whole life of yours. Alam mo, yun po yung mga importante or yun po yung or dapat bigyan po natin ng halaga. Or these are the things that makes this person exceptional. They are so special. They are very rare to find. They are difficult to find. Di pa po guys, may sinasabi yung marami po na that there is someone you have only know for 10 days could have better and pure intention for you than someone you have known for 10 years. So, ipinapakita po sa ganitong situation na length of time doesn't matter or length of time means nothing. Character does. Yung minsan guys, mapapansin mo na parang magkasama na kayo, like for example, couple, magkasama na kayo for, let us say, more than 3 decades or more than 30 years. Pero mas nararamdaman mo at ma-experience mo yung mga maraming magagandang mga bagay na nagawa. Mas mararamdaman mo yung pagiging totoo. Kasi po guys, minsan yung mga nakikilala po natin in short period of time ay doon po natin mas na-experience or mas nararamdaman yung may intention silang pure or maganda sa atin. Kaya hindi po yan basihan na matagal na po kayo ay yun ay totoo na. Hindi po. Kasi nasa tao pa din po yan at the end of the day. So, kaya length of time sa pagsasama or sa pagiging kilala ng isang tao is not a basis or means nothing sa atin. Pero yung character po ng isang tao, it means a lot sa atin. Mas nagmamatter po yung character ng tao kaysa po doon sa length of time ng pagkakakilala or pagsasama po natin sa isang tao. Pero guys, nasa tao pa rin yan kung kaya kang pahalagahan or hindi. Kasi minsan ginagawa mo na ang lahat sa isang tao, yung the best mo na mula sa puso, yung the best that you can do for this person, ay ginagawa mo talaga yon. Pero nasa tao pa rin yan kung kaya niya mag-appreciate or kaya niya pahalagahan yan. Napaka-sentimental ko kasi napakaliit na bagay na ginagawa sa atin ng isang tao. Lalong-lalo na yung napakaliit na effort na ginagawa sa atin ng isang tao ay nagmamatter po yan sa akin, as in super pinapahalagahan ko po yon at treasure ko yon. Yung iba kasi ewan ko sa inyo. And yun po guys, kahit ano pa man ang dumating sa buhay natin ng mga pagsubok, whether it is bad or good experiences sa ating araw-araw na buhay, let's don't stop, let's don't dwell to those bad experiences. We have to move forward. Syempre, wag po tayo mawawala ng pag-asa. And most of all guys, lagi po tayo magdadasal kasi I always believe or I do believe that prayer is the most powerful weapon po natin. And yun guys, so whether it is bad or good experiences na dumadating sa buhay natin, or lahat po yun ay may dalang lessons na kailangan po natin matutunan. Yung hindi po magandang experiences po natin, it makes us or it mold us to be braver, stronger, and wiser na tao. So we still have to be grateful and thankful na dumadating po sa atin yan. Kasi yung mga susunod, we can face it with confidence and medyo wise na po tayo, stronger. Hindi na po tayo basta-basta nagpapatinag sa mga ganong klase ng mga pangyayari. Kahit ano pa man ang mangyayari sa atin, we have to face it guys. Harapin po natin yan ng buong buo. And kailangan mag-move forward na lang po tayo. Ayun. And yun lang po guys. Sana po may natutunan po kayo sa ating video ngayon. Maraming salamat po sa inyong panonood. Thank you so much everyone for watching. Ingat!